Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Napakaganda ng video natin ngayon dahil si PBBM ay ipagpatuloy niya ang mga plano ng mega projects sa buong Pilipinas. Well, meron tayong naumpisahan na ngayon yung Cavite-Bataan Interlink Bridge. Napakalaki ng gastos ng tulay na yan at matatapos sa year 2028 yata. Yun ang sabi. Pero ngayon meron na namang umpisahan si PBBM na napakalaking mega project ito at merong halaga na 10.6 trillion pesos ang budget nito. Ito yung Metro Manila Subway, ang New Manila International Airport at ang New Reclamation Bay dyan sa Manila Bay. At ang tatlong ito ay merong 10.6 trillion pesos. Saan ba kukuha? Well, dito sa video ito ay sinabi ni sa iyong araw na baka naman ay ito na nga yung mga tulong ng Marcos Gold na tinatawag na Marcos Gold for Humanity na talagang nakalaan sa Pilipinos. Diba na sabi ni FM, ni Ferdinand Marcos na 90% of the gold for humanity will goes to the Filipino through projects, infrastructures, education and science and technology. Kaya ngayon, makikita natin bakit merong ambisyon si PBBM na gawin itong mga mega projects na ito na actually wala tayong ganyang pera. Diba? At meron pa tayong utang. Kaya saan tayo kukuha nito? Well, panoorin natin ang video para atin malaman. Courtesy ng Sa Iyong Araw. Isang bagong simula para sa bansa. Sa kabila ng mga pagsubok na dinaranas ng buong mundo at ng ating bansa, tila ang Pilipinas ay tahimik, ngunit determinado sa pagbuo ng isang plano na maaaring magdaan upang makilala hindi lamang bilang isang arkipelago ng mga isla, kundi bilang isang makabagong powerhouse sa rehiyon ng ASEAN. Minsan mo na bang naisip kung bakit napakahalaga ng infrastruktura? Para sa marami, ito ay simpleng kalsada, tulay o gusali lamang. Ito mga kababayan, para sa akin, ang infrastruktura ng isang bansa ay nagbibigay ng makeover ng isang bansa. Kung yan ay tao, ang infrastruktura, yan yung kanyang mga damit, yung kanyang sinusuot, ang kanyang labas, di ba? Ang kalabasan niya, ang package niya. At kapag nakita ng mga taga-ibang bansa na napakaganda na pala ng makeover ng Pilipinas, kasi makikita talaga ang di ba? Ang progress ng isang bansa, makikita yan sa mga gusali, makikita sa infrastructures, mga tulay, daan. Katulad ng Dubai, di ba? Anong makikita natin sa Dubai? Di ang ganda-gandang mga skyscraper. Kapag ganyan ang mangyayari sa Pilipinas, ay marami ang mahalina, marami ang mamagnet na mag-invest sa Pilipinas dahil dito pa lamang makikita na progreso ang isang bansa kapag maganda ang infrastruktura. Kaya ito ang pinupukusan ngayon ni PBBM, di ba? Isipin nyo naman kung magdamit ang isang tao ng damit ng pulubi, di ba? Sino bang lalapit sa iyo? Pero magdamit ka ng malinis, magandang damit, fashionable na damit, maraming kaibigan na lalapit sa iyo. Ganyan lang yan ang pagbenta ng ating sarili o ang pagpaganda ng ating bansa ay through infrastructures project. Kaya patuloy tayo sa video, courtesy ng Sa Iyong Araw. Ngunit para sa mga ekonomista, ito ang literal na backbone ng isang maunlad na bansa. Ang mga kalsada ay nagturugtong ng mga lugar at nagbabawas ng oras ng paglalakbay. Ang mga tulay ay nagbubukas ng oportunidad para sa mas mabilis na daloy ng kalakalan. Ang mga paliparan at seaport ay nagpapabilis ng koneksyon sa pandaigdigang merkado. Sa ilalim ng Build Better More, ang Pilipinas ay nagsisimula ng maglagay ng pundasyon para sa isang mas maliwanag na hinaharap. Ang plano ay ambisyoso, 180 billion US dollars o 10.6 trilyong piso ang inilaan upang pondohan ang mga proyektong magbabago sa mukha ng bansa. Kabilang dito ang mga malalaking proyekto tulad ng New Manila International Airport, isang 2,500 hektaryang airport city na magbabawas ng trapiko mula sa NAIA, nakaposisyon upang maging bagong sentro ng transportasyon sa Luzon
at ito'y magbibigay ng libu-libong trabaho sa Bulacan at kalapit na mga lalawigan. Gayon din ang Metro Manila Subway, ang kauna-unahang subway system ng bansa na may habang 36 kilometers. Idinisenyo upang magdala ng higit 365,000 pasahero araw-araw, makakapagbigay ng mabilis, ligtas at maasahang transportasyon mula Valenzuela hanggang Parañaque. Gayon din ang Manila Bay Reclamation Project, isang napakalaking reclamation project na naglalayong gawing komersyal at residential na hub ang Manila Bay. May kabuuang sukat na 553 hektarya na 3 beses ang laki ng Bonifacio Global City. Ito mga kababayan, kapag natapos itong Manila Bay Reclamation Area, ay parang Hong Kong. Parang Hong Kong, tingnan yan kapag nandoon ang mga turista sa Manila Bay, nandiyan sa laot, sa dagat. Kapag sa gabi, tingnan nyo yan, mga mahabang nagtataasang mga gusali, skyscrapers. Kapag ganyan ay mangyayari ang pag-reclaim at pagpaganda ng Manila Bay, well, matutulad na to ng Hong Kong. Ang skyscrapers, ang cityscape ay magmistulang Hong Kong, di ba? So anong mangyayari? Marami ang bibilib, marami ang pupunta sa Pilipinas ng mga investors kasi maganda na tingnan. Sana ay aabutin natin ang ganitong progreso ng Pilipinas. Kaya kung walang manggugulo sa administrasyon, ang isipin nyo, ang barko kapag lumalaot ang barko at merong bagyo, anong mangyayari, di ba? Maantala ang biyahe ng isang barko dahil may bagyo. Ganon din sa eroplano. So ang pagbiyahe natin ng progresibo ay maantala yan kapag merong nanggugulo. Sino bang nanggugulo ngayon? Well, alam nyo yan kung sino. Kaya ito'y parang mga bagyo tong mga ito pampagulo talaga. Kaya kahit na nandiyan yung mga bagyo na yan, si PBBM ay patuloy pa rin. Sikreto lang ngayon ay meron na namang mabibigla tayo, 10.6 trillion nilalaan para sa 3 mega projects na yan. Saan nga ba kukuha ng pera? Kaya nga naiisip na naman natin na baka totoo nga talaga itong Gold for Humanity ng Pangulong Marcos noon. Kaya ano pa ang gawin natin kundi tapusin natin tong video na pagaganda ng bandang dulo nito, mga kababayan. At hindi lang ito usapin ng konstruksyon, ang bawat proyekto ay dinisenyo upang maging self-sustaining na magdadala ng pangmatagalang benepisyo para sa ekonomiya at turismo. Ngunit narito ang malaking tanong, ano ang epekto ng plano ng Pilipinas sa China? Habang tumataas ang kumpiyansa ng mga Pilipino sa sariling kakayahan, unti-unti namang nagiging independent ang bansa sa pagkuha ng pondo at teknolohiya. Ang Public-Private Partnership Programs o PPP halimbawa ay nagbibigay ng mga transparent at epektibong paraan upang ponduhan ang mga proyekto. Sa kabila ng mga soft power moves ng China, mukhang ang Pilipinas ay may sariling direksyon na hindi naganap na umaasa sa pandaigdigang superpower. Ngunit ito ang totoong laban, may isang pagsubok sa loob. Hindi may kakaila na ang $180 billion na plano o 10.6 trilyong piso ay may kasamang napakalaking hamon. Una, kakulangan ng pondo. Kahit na suportado ng gobyerno at pribadong sektor, malaki pa rin ang magiging utang ng Pilipinas upang maipatupad ang ganitong kalaking proyekto. Oo, okay. So, saan ba tayo kukuha ng budget para dito at paano ba tayo makakautang ng ganyang kalaki, $180 billion, kung wala tayong collateral? So, ito ang sagot atin pakinggan. Pero, paano kung totoo ang kayamanan ng mga Marcos? Hindi kaya ito ang magiging daan para sa pagpupundo nito? Ayan. Bakit dapat kang magmalasakit? Ang $180 billion na plano na ito ay hindi lamang para sa gobyerno. Ito ay para sa atin. Ang bawat kalasada ay makakapagpadali ng ating paglalakbay patungo sa ating mga pamilya. Ang bawat paliparan ay magdadala ng mga bagong oportunidad sa ating mga negosyo at ang bawat proyekto ay magbibigay ng mga ligtas at maayos na kinabukasan para sa ating mga anak. Ayan, so yan ang maganda diyan dahil lahat ng ginawa ni PBBM katulad ng ginawa ng kanyang ama. Hanggang sa ngayon nandiyan pa yung mga highways, di ba? Nandiyan pa yung mga tulay. Halimbawa yung San Juanico Bridge ay ilang pangulo na
ang dumaan, pero ang gumawa niyan ay si Ferdinand Marcos. At napakaraming mga ano diyan, 'di ba? Itong Senate buildings, 'di ba? Manila City Hall at mga ospital diyan sa Manila na government hospitals. Kay Marcos yan at hanggang ngayon ay nakikinabang tayo. So ganito rin sa mga ginawa ni PBBM ay ang susunod na henerasyon ay makikinabang. So dapat hindi na titingnan yung mga politika na yan. Dapat walang trademark na mga digong-digong, didiis. Kasi yan ay kagaw lang yan sa lipunan. Kagaw. Yan ay parang bagyo na nag-iistorbo lang sa biyahe ng isang barko. Kaya kung tingnan natin napakaganda ng mga plano ng mga Marcos. Hindi katulad dito kay BP Sara, imbis na tutulong siya, palaging inaano niya kahit yung PNP ngayon, binanatan na naman ni Sara na makaluma daw ang style ng PNP. Ay naku, wala talagang magawa kundi kritisismo lang dahil yung utak niya ay ganyan talaga. Hindi nag-iisip kung anong maganda sa bayan. Ang iniisip niya ay away-away. Alright, mga kababayan, ano sa palagay niyo? Talagang itutulong na yata ang Marcos Gold, di ba? So pag-comment na lang sa ating comment section down below at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe para palagi tayong updated. Maraming salamat.